Dear Kuya Poy, magandang araw po sa inyo at sa lalong dumaraming nakikinig ng inyong programang Heart to Heart sa True FM. Ako po si Lydia, hindi ko tunay na pangalan. Taga Ilocos Sur po ako. Gusto ko po sanang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa amin dito sa Vigan. Isang kwento na nagsimula pa raw noong panahon ng mga Kastila. Kuya Poy, lumaki po kasi ako sa isang lumang bahay ng lola ko. Isa yung bahay ng lola ko na gawa sa pinagsamang kahoy at bato. Matibay pa rin kahit daan-daang taon na ang tanda nito. Madalas ay sinasabi ng mga matatanda sa amin na may kaluluwa raw na hindi matahimik sa bahay na aming tinitigilan. Ang akala ko dati ay biro lang. Hanggang sa ako na mismo ang nakaranas nito. Kuya Poy, noong gabi ng mahal na araw, 2 taon na ang nakalilipas. Mag-isa lamang ako sa sala ng bahay na iyon. Tahimik ang paligid. At ang tanging naririnig ko lang ay ang TikTok ng oras o ng orasan. Bigla kong naamoy ang parabang nakasinding lumang kandila at pabangong parang kamukha sa simbahan namin. Maya-maya ay narinig ko ang mahihinang hikbi ng isang babae na parang iyak na nagmumula sa ilalim ng sahig ng bahay. Sinundan ko kung saan nagmumula ang tunog na naririnig ko, Kuya Poy, at doon ko nga naramdaman ang sobrang lamig ng pagdampi ng hangin. Sa ilalim ng hagdanan ay may nakita akong babaeng nakatayo. Maputla, duguan, at may mga sugat sa leeg. Nakayuko siya at paulit-ulit na sinasabing, "Hindi ako nagkasala. Tulungan mo ako." Kuya Poy, hindi ko alam kung papaano ako makagalaw nang masaksihan ko yun. Napaatras na lamang ako at napadasal. Pero simula nga ng araw na yun, ay halos gabi-gabi nang nagpaparamdam sa akin ng babaeng nakita ko. Minsan sa salamin, minsan naman ay pumapasok siya sa aking panaginip. Lagi niyang sinasabi ang pangalan niyang Isabel. At dahil nga dito, sa tulong ng parish priest namin, ay nalaman naming may babaeng Isabel nga noon. Isang dalaga na ginahasa at pinatay daw ng mga Kastila sa mismong lugar kung saan nakatayo ang lumang bahay namin ng lola ko. Simula noon ay lagi ko ngang ipinagdarasal ang kaluluwa ni Isabel. Pero minsan naririnig ko pa rin siya na umiiyak. Ang sabi ng pari sa amin, baka hindi pa rin siya matahimik dahil hindi pa rin niya nalalasap ang totoong hustisya. Kaya ngayon, Kuya Poy, ay gusto kong iparating sa pamagitan ng inyong programa ang panawagan ni Isabel na sana kahit sa kwento man lang ay makilala siya at maalala ang mga tulad niyang babae na inapi at pinagsamantalahan noong panahon ng mga mananakop. Na kahit na kaluluwa na lamang sila ngayon, ay nararapat pa rin silang pakinggan. Gayon din sa iba pang biktima na ngayon ay halos kinalimutan na at pilit pa rin naghahanap ng katarungan sa kanilang naging masalimuot na paraan ng kamatayan. Kuya Poy, sana po sa pagbabahagi ko ng kwentong ito
ay matahimik na rin ng tuluyan ang kaluluwa ni Isabel. At sana maramdaman niya na mayroong taong nakinig at naniwala sa kanyang panawagan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Lydia. At napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi po ni Lydia mula pa sa Vigan, Ilocos Sur, kung saan ay merong nagpaparamdam, nagpapakita at nung una natatakot pa siya, no? Pero mas pinili nga po nitong si Lydia, ang ating letter sender, na ipagdasal ang kaluluwa at mag-research pa nga doon sa nagpapakita sa lumang bahay, sa bahay na bato ng kanyang lola. Ayan. Pero alam naman po talaga rin natin na noong mga unang panahon pa ay marami rin talaga ang mga pang-aabuso, pang-aalipusta at marami pang iba na pagpapahirap na ginawa sa ating mga ninuno. At lumalabas na isa nga itong si ang multong si Isabel na dumadalaw at nananatili sa kanilang bahay na humihingi pa rin ng katarungan. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, medyo malayo na yung generation natin sa panahon noong mga nabuhay sa panahon ng Kastila, kahit nga sa panahon pa ng pananakop ng mga Hapon. Pero kayo ba? Sana sana ipinagdarasal nyo pa rin. Alam ko merong panalangin sa simbahan, 'di ba? Ipinagdarasal yung mga kaluluwa na wala nang nakaalaala. Ayan, dahil yan naman po talaga ang katotohanan. Kapag tayo na nagkikita-kita ngayon, after 100 years, meron pa ba na magdarasal kung wala na yung anak mo, nawala na rin yung apo mo, hindi ka na napag-uusapan, kahit pa nga nag-trending ka pa ngayon, 'di ba? Kahit na sikat ka ngayon, naipagdarasal pa kaya ang kaluluwa mo? 'Di ba? Napag-isip-isip po ba natin yan, mga kapatid? 'Di ba? Na kahit pa nga maayos naman ang iyong pakikisama nung ikaw ay nabubuhay pa. Well, merong mga tao talaga na hindi pa rin malilimutan. Katulad na lamang ng ating mga bayani, ng mga namuno sa ating bansa. 'Di ba? Yan, hindi natin sila nakakalimutan after centuries after ng pagkawala nila. 'Di ba? Umpisa mo kay Lapu-Lapu, wala pang picture noon. Wala pang hanggang sa mga sumunod pa na mga naging bayani ng ating lahi. Pero 'di ba, sa ating mga ordinaryong mga mamamayan, 'di ba, na nakikipaglaban, sana 'di ba, maayos ang ating maging pakikitungo para sa ibang mga tao at ipanalangin din natin habang nabubuhay pa tayo yung mga tao ba na wala nang nakaalaala. Ganyan katulad nitong si Isabel, malamang nung panahon niya ay wala ring nakaalam sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. 'Di ba, marami po tayong mga nakikita, mga documentaries, mga pagre-research na ganyan na hindi na natagpuan hanggang sa halos nakalimutan na nga rin talaga. Na mabigyan pa ng katarungan, hindi nahanap kung saan ibinaon ang kanilang mga katawan, yung mga ganyan. Ipagdasal po natin, 'di ba? At tulungan na sila ay mahanap yung katarungan at pag-unawa rin na kailangan na nilang mag-move on doon sa susunod na buhay, 'di ba? At mahilingan din sila ng kapatawaran para sa kanila rin namang mga pagkakasala dito sa lupa. Okay? Kaya naman, ito, sabi nga ni Jennifer Fernando, Lydia, tama yung ginagawa mo na ipagdasal ang kaluluwa nitong si Isabel. Malaking tulong yun, para sa kaluluwa niya, ituloy-tuloy nyo lang yan para matahimik na rin ang kaluluwa nitong si Isabel. At sabi pa nga ni Lydia kanina, ang ating letter sender, sana yung mga katulad din nitong si Isabel na para bang nalimutan na talaga. Yan po yung mga literal na nalimutan na ng panahon, hindi na nabigyan ng hustisya, ay sumigi na rin. Opo, at matigilan na yung kanila ring para sa iba nga ay parang akala pananakot lang o may galit doon sa taong hindi naman kakilala, pero yun pala meron silang mensahe
Meron pala silang mensahe na gustong iparating. Nang dahil nung nabubuhay pa sila, yun nga, naabuso, napagsamantalahan, pinatay. Sa kung papaano pa mang dahilan, talaga hong ako naniniwala na napakalakas ng panalangin. Kahit sa mga pelikula. 'Di ba? Kahit sa mga pelikula mga napapanood natin. Ano ba mga pinapanood nyo ngayon? Ako sinilip ko yung Netflix nandiyan na naman yung mga mga exorcist, 'di ba? Yung mga multo ganyan. Pero saan nagtatapos? Saan nagtatapos? Doon sa matinding pananalangin mo pa rin doon sa taas. Pero sa gitna nga po ng pananalangin natin minsan tinutokso pa rin tayo ng kalaban. Kaya kailangan tayo ay merong matibay at matatag na paniniwala sa Panginoon. Yan talaga. Magiging protected talaga tayo, mga kapatid. Kahit may problema ka, napapansin mo, gumagaan kahit papaano. Hindi man sa panahon na gusto mo, hindi man yung sinasabi mo, sana bukas, Lord, wala na akong problema. Di ba, hindi man bukas, sa weekend, tapos na ang problema mo at meron ka pang bonus, nakangiti ka na ulit. 'Di ba? At ganyan din sa pananalangin, lalo na kapag ganito may mga pagsubok nga na mga dumarating po sa atin. This serves as a reminder kung saan tayo kakapit. Syempre, doon sa pinanggalingan natin. Doon sa doon sa Panginoon natin, sa lumikha sa ating lahat. Yung pagkilala natin sa kanila. Minsan kasi ang tao nabigyan lang ng kapirasong talino, kapirasong talino, kapirasong pangunawa. Akala mo ay pagkagaling-galing na. Akala mo na rin ay siya ang Panginoon. Siya na ang may hawak ng lahat ng solusyon sa mga sarili niyang problema. 'Di ba? Sa mga pagsubok, sa mga katulad nito, ng mga pagpaparamdam ng mga kaluluwa. Akala ay masusolusyonan na, tulos ng kandila dito o ganyan niya, mawawala yan. Of course not. Hindi rin sapat na basta nanalangin ka lang na para ka lang nag-recite na nung bata ka ng isang tula. Hindi. Kailangan ay damang-dama sa ating ding espiritu, sa ating kaluluwa, yung pananalangin. Taus-puso. Kung papaano mong taus-pusong ine-express ang iyong pagmamahal sa iyong asawa, sa iyong pinakamamahal na girlfriend o boyfriend, 'di ba? Na talagang habang sinasabi mo yung pag-ano mo sa kanya, pagmamahal mo sa kanya, ganun din kapag mananalangin tayo. Hindi yung sinasabi na yung iba ganyan, Our Father in Heaven, ganun lang Hail Mary, full of grace. 'Di ba? Ganun na lang. Parang nire-recite na lang. No. Hindi po basta ganun yan. Nagro-rosaryo. Tapos pagka merong dumaan na bata dyan, hay nako, ikaw bata ka Kung ano pa nasabi. Anong sinasabi? Itong batang to, nagro-rosaryo ko dito, napapa... Tingnan mo to, manang-mana ka sa ama mo na na? Pagkakulit-kulit mo. Di ba? Isa sa puso ang ating pananalangin sa mga kapatid po natin sa paghingi ng tulong habang tayo nabubuhay at para rin sa kanila na inihingi natin ng katahimikan na nasa kabilang buhay na. At sana nga rin meron pong mga misa dito sa darating na All Saints Day, All Souls Day. Huwag nating kalilimutan nga na ipanalangin silang mga wala nang nakaalaala. At kahit yung mga kamag-anak natin, ako hindi ko nakilala kung sino pa yung lelong ko, kilala ko pa pero yung magulang niya, yung mga kapatid nun, hindi ko na alam yung storya. Di ba? Pero sa gana nandito, ipinapanalangin ko rin sila. Di ba? Sana kayo rin, ipanalangin nyo sila mga kaluluwa na wala ng mga nakaalaala. Mga kapatid, 16 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali at dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.